Yo, what's up guys? We're back dito sa aming channel. So, today is... What day is today, madam? Friday and almost Christmas na mga guys. So, karon wanna share it to you yung ating process kung paano tayo magkabit ng glass dito sa ating mga perimeter frame or panel frame rather. Pero bago tayo magpatuloy, bago lang kayo dito sa aming channel, please subscribe. Then palike and share na rin itong ating video ng sagaya na marami pong matuto ng ating trabaho. So, without further ado, let's do this. So, direct tayo dito mga guys sa ating gagawing pagkakabit ng glass sa ating mga sliding panel. Babalikan na lang po natin yung process kung paano po gagawin yung mga sliding panel. Pero actually I already have a video kung paano po mag-assemble ng mga panel frame ng ating sliding window using the traditional na mga aluminum. But since na curious po ako dahil may nakita nga po akong gumagawa ng sliding, they're using channel glazing and yet hindi po proper yung pagkakalagay. So this time I share it to you yung madali ang pamamaraan kung paano natin isasalpak yung glass dun sa ating panel frame or sliding panel na less po yung time, at the same time madali nyo pong gawin, kumbaga quick and easy. So tutulungan tayo ni madam kung paano natin ito gagawin. Can you please hold on the camera down? Watch and learn mga guys. Sige, go. Hawa kami yan. Play na? Naka-play na. Play naman din. So yung ibang gumagawa is they're using the whole glazing. Wait lang. Ito po yung channel glazing. So sa mga baguhan dyan or sa mga gustong matuto, so this is the channel glazing. Ayan, nilalagay po yan dito sa glass. So before I'm using this one dahil nga po gusto ko pong mas tight po yung glass. But since may na-discover tayo at the same time may natutunan tayo sa ibang gumagawa, so share ko na rin ito sa mga baguhan dahil I wish them to learn, you know. So yung process natin is I already cut a piece of it nang sa gayon hindi po tayo anong tawag nito, marami yung magagamit, kumbaga malilesen yung ating expenses when it comes sa paggamit ng channel glazing. So simply put it right there. So since medyo maliit naman po yung ating sliding panel, so kung kaya yung ilalagay natin dito sa ibabang bahagi is just 2 pieces of it, ganyan, as well as dito sa may gilid na bahagi. So it's really up to you kung yung distancing ng bawat isa na putol na glazing kung saan nyo po ilalagay. But this one, ito po yung mas comfortably kung espasyo. Ayan, so almost 3 or 2.5 inches from the edge of this glass, as well as dito sa gilid is almost 6 or 5 inches rather. Then saka natin sasalpak yung ating glass or yung aluminum sliding panel. Nga pala yung gamit nating glass dito is 316 na dark gray lang po. So sa mga bashers natin dyan, most of it nagre-react, ginagamitan lang ng mumurahing gulong. So dependent po tayo sa contract price po natin since maliit or mababa po yung ating kuha dahil nga po yung after ng yung ina-after nga pala ng customer is yung mas lesser na presyo. So kaya pinigyan natin siya ng tamang gawa. But still, this is very functional. Kumbaga, hindi pa rin siya magsisisi kahit medyo mababa yung presyo or yung quality ng ating materials. As long as it is properly fabricated, then I guess I can assure na maganda po yung ating gawang sliding window. Then, May char pa. lapit ka dito daw. So yung sekreto natin guys para mas stable nga po yung gulong, ito po yung plastic roller. So yung ginagawa ko is I bend it dito sa almost at the corner sa top na bahagi ng ating gulong, and then this one as well. Then ito na rin po I bend it pabalik. Nga pala mas iba-iba po kasi yung klase ng mga gulong. So
This time I'm using the Excel brand, exclusive product po ito ng Asia Glass. Asia Glass, baka naman. So ayan, wait lang guys. So kinakat ko po yung tip nito dahil nga po there are chances na tatama po ito sa glass that would result sa breakage or mababasag po yung ating glass. Then pasok natin dito sa may may butas ng bottom rail. So kung napapansin nyo po, medyo mataas nga po yung height ng ating bottom dahil nga po this is the product of Asia Glass. So iba-iba po yung klase ng bottom rail dito sa Pilipinas, especially yung mga traditional. So once we insert it, so kung napapansin nyo po medyo maluwag pa, try nyo pong i-bend pa ulit palabas. So make sure na sobrang tight talaga. Ayan, kulang pa rin. So yan po, ito po yung naging sikreto natin guys para maganda po yung resulta ng ating sliding window. Kahit traditional siya, kumbaga once, ayan, less friction or less na po na galaw ng ating gulong. Then same process sa pagkabit natin ng panel frame sa kabila. Maglagay na rin tayo dito ng putol na glazing. So sa pamamaraan nito makaka-minimize tayo ng ating materials, and yet the result is very nice. Dahil nga po yung iba kasi even they're using glazing, pagdating po sa corner hindi po nalalagyan, most of it may uka o may awang, in which I think sobrang ugly pong tignan. Then saka natin ipasok itong ating ayan, panel frame. Then tips na rin mga guys para ma-lessen nyo po yung kumbaga yung anong tawag nito, yung gawain, kumbaga yung kahago. Ano Tagalog sa lang? Pagod. Yung pagod, hindi. Yung i-exert na effort rather. So you can simply buy a cordless. Marami pong mumurahin, but this time bumili tayo ng may pangalan Powerhouse. Baka naman Powerhouse. So before kasi yung gamit ko is just a Phillips screw lang po. So may lulugitin lang ako dito sa may gilid. Ayan. So make sure na perfectly joined po yung ating mga bahagi ng ating panel frame or na yung ating sliding panel. And then dito sa taas na bahagi, just keep continuing. Dito naman sa bottom rail or top rail rather. So ito yung ating sikreto guys. SD mohair. So yung iba is gumagamit ng P2 guide, pero yung P2 guide kasi is nagproproduce ng sounds. Kumbaga may friction sa kanyang double head. So in this case gumamit tayo ng SD mohair. Bali ito po yung nagre-reduce ng friction. So once you try this one, I can guarantee you guys na smooth po yung kalalabasan ng inyong mga sliding window. So hindi ko po yan sinusuot. Ayan, kumbaga nagtira po ako ng almost 3/8 or even 1/2. Then I bend it like this one. Then sa kanya po tight. Ayan. So kung napapansin nyo po parang nakabuklad. Is that the right term? Yan, yan. So once nakapasok po yan sa sa double head, ayan. Kumbaga magpipress yan ng konti pero hindi talaga sasayad dito. So yan yung naging sekreto natin to produce a very smooth traditional sliding window. So that's it guys. Ganyan lang po kadali maglagay ng glass sa ating mga sliding panel. So very quick and easy. And then yung next na gagawin natin dito is i-squala natin itong ating sliding panel. Then i-remove natin yung naka-overlap na mga channel glazing. Saka tayo mag-a-apply ng silicone. So silicone is very tight po siya once naka-dry na po as compare sa glazing. Yung glazing kasi once ma-loosen po yung
itong mga screw natin, chances are masiseparate po yung bottom dito sa kanyang mga nakatayong bahagi. It's either the interlocker or the lock style. So unlike sa silicone, tight na tight po yan. Kumbaga hinahawakan niya ng mahigpit yung aluminum na hindi po siya magsiseparate sa kanyang mga bahagi. So that's it for now guys. Sa mga bago lang dito sa aming channel, please subscribe, please keep watching our tutorial video nang sa gayon marami kayong matutunan guys. This is a very good channel sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng sliding or any related na trabaho sa glass and aluminum. So that's it for now. Merry Christmas and have a good day. Bye bye. Uy!